kausapin natin si Cathy Estabillo, ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. Yun. Miss Cathy, magandang umaga po. Si Congressman Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindijo. Welcome po sa Punto Asintado Reload. Good morning, ma'am. Ay, oo. Good morning, Sir Erwin at Sir Aljo. Morning. Good morning sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programang Asintado. Ay, salamat po. Nationwide po tayo. Ma'am, anyway, sabi nyo raw na walang sinasabing murang bigas. Walang mga 42 to 45 pesos per kilo sa mga palengke. Saan po ba kayo nagtingin-tingin, ma'am? Ano ang report sa inyo? Ay, oo. Sir Erwin, malalaking palengke sa ating dito sa Kamaynilaan. At syempre, ganun din ay nagmo-monitor din tayo sa ibang lugar kung saan ay may mga chapters ng Bantay Bigas. Yes. Sa Bicol, sa Yes. Isabela, Yes. sa Negros. So, yun ang ating nakukuhang mga datos. Actually, yung before bagyong Enteng ay may nakuha pa tayong datos sa Sorsogon na 65 pesos ang presyo ng bigas. Tapos kapag utang dahil wala naman silang kulang sa budget ay umaabot ng 70 pesos kapag binayaran na nila. So, yun 5 piso kaagad yung interest ng isang kilong bigas dahil sa hirap ng buhay ay talagang napipilan silang mangutang at given na napakataas ang presyo ng bigas. Noong nakaraang linggo, Ma'am Cathy, kami po'y naimbitahan ng Grains Retailer Confederation dito po sa Farmers, sa Q-Mart at sa Guadalupe Market. At kami po'y tinor ng Greco ng grupo po ito ng mga retailer at Prism. At pinakita nga po doon sa halimbawa, doon sa Guadalupe Market by Aljo, parang 8 ang nagtitinda doon. 3 sa 8 rice retailer ay kumakarga po sila. Meron po silang tinitinda na 42 or 45 pesos per kilo, 42 at 45 pesos per kilo, Ma'am Cathy. Last week po yun. Are you saying, ma'am, na wala na pong ganong bigas sa Guadalupe Market today? Baka sa Guadalupe yun, Sir Erwin, pero sa ilang mga palengke, wala tayong dyan. At pag tinanong natin yung retailers, ang sabi nga, doon kayo sa palengke, sa TV. Kasi wala kaming ibinebentang ganyan. Meron din, ma'am. Tapos 3 kasi yung palengke kami inimbitahan po ng Grecon eh. Pagkatapos po ng Guadalupe, kami po dumiretso sa Farmers. 2 tindahan po doon. May lang ang 42 pero meron silang 45 doon po sa Farmers. Tapos, after that, sinamahan kami ni sa Nepakyo. Doon sa Q-Mart, marami nagkalat. Ang 45. Wala nga ako nakita 42 pero 45 meron. Baka yung sa inyo po naubusan ng stock. Hindi kaya, Mama Cathy? Actually, doon sa pinupuntahan namin, Sir Erwin, 42 talaga at kung ang Grecon ang nagbebenta naman talaga hawak lahat yung mga retailers para maglagay ng mga ng 42 at 45. Pangalawa ay kailangan ng kababayan natin, Sir Ern at Sir Aljo, ang sustained na presyuhan, hindi yung ngayon may 42, bukas sa makalawa ay mawawala. Ganun din yung 45 pesos dahil alam naman natin na yung pangako ng gobyerno ng mga presyo ganyan ay nakaasa doon sa importasyon sa presyo ng sa world market at syempre pinapakita nila yung pagbaba ng presyo ng dulot ng 15% na tariff na sa kabilang banda ulit mahirap asahan na magiging sustained yung ganyan presyohan. Para sa mga magsasaka para maging sustained ay kailangan talaga bigyang prioridad ng gobyerno yung ating industriya sa agrikultura. At ganoon din ay kagyat na kaming nananawagan doon sa kompensasyon na 25,000 per farmer dahil bat na tayo sa mga kalamidad, 4 na beses nang nasira yung produkto ng ating mga magsasaka at hanggang ngayon ay utang pa rin ang pangako ng mga magsasaka na talagang pagdating sa utang ay lunod na rin sila sa utang. Okay. Alright, Ma'am Cathy, sige po, kakausapin po natin itong Grecon ngayon. Maraming salamat, Cathy Estabillo, tagapagsalita po ng Bantay Bigas. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Maraming salamat din. Samantala, Bayaljo, dito kambyo tayo kay Ka Orly Manuntag ng Grain Retailers Confederation of the Philippines o Grecon.
Ka-Orly, magandang umaga po. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindio. Live Morning. tayo nationwide sa Channel Hi. 4, PTV4. Good morning po. Yes, magandang umaga po akong Erwin at Sir Aljon Morning. at sa lahat po ng inyong tagapakinig po. Yung Magandang pinasyalan umaga po. nating mga palengke last week, Ka-Orly, Guadalupe, Farmers, Nepakyo. Saka Q-Mart. Q-Mart May mga po. bigas pa pong 45 ngayon doon o wala na? Kasi nakausap namin ng Bantay Bigas, wala daw. Ay wala na mga bigas. Wala pa raw mga murang bigas sa Metro Manila. Ewan ko kung saan sila tumingin. Pero Opo. meron naman ho, ano, Opo, sir, yung tatlo pong market kaya po nga ito po yung ano po natin. Meron po mga 45 pesos. Meron pala. Ito naman pong 42 pesos po sa Guadalupe. oh, Meron po silang stocks po at nakakapagbenta. Paubos na Oo. po. Oo. Bibiyahe po uli sila at bibigyan din naman po namin. Oo. Kasi sir, pinatulong-tulungan po namin ng mga iba po mga kasamahan po natin Tama. para ma-sustain po natin. Pero Ayun. siyempre sir, Oh. hindi naman po agad na buong NCR po maikakalat natin mabibigyan. ang bigla-bigla. Oh. Kaya nga po kami Kailan ngayon po, natin makikita, Ka-Orly, na buong NCR ay may bigas na? Kailan po ito, itong 45 na ito, sir? Kailan natin makikita kaya na lahat ng palengke sa NCR meron ng nagtitinda ng 45? ito po siguro sir, papasok po ng October. Kasi po sir, siyempre po, ang pinag-usapan natin po dito, yung mga imported po naman na bigas, Opo. Sir Erwin. Opo. So, pa pumapasok na po sila ngayon, unti-unti na po, nakakapag-unload na po sila sa pier. Oho. Ang magtitik po ito, itong katapusan, may lalabas po nila at madideliver po sa mga market. Sa So, NCR. inaasahan po namin, ito pong unang linggo po ng Oktobre, marami na po tayong makikita sa mga Ayun. bawat market. First week of October. Tama. Malinaw, malinaw. Okay, malinaw. Ito Pero na sa- po yung, ano po, Sir Erwin, ito na po yung, magandang epekto po ng EO62 Oho. na nagbawas po ng tariff, nare-reflect natin po sa market. Ay, salamat naman po, Ka-Orly, at medyo makakaginhawa, makakahinga ito mga kababayan natin, lalo na po yung mga mahihirap, Tama. yung mga arawan na sumisweldo Yes, ng 350, 450, at least makakabili ng ilang kilo. At Yes. ilang kilo lang po ba? I'm sure kasi kailangan din limitahan by Aljo. Oo. Kasi sinasabi ng Grecon may limit daw. Eh talaga namang may limit yata, Ka-Orly, ano, para lahat makatikim. Samantala po, Sir Erwin, kung Erwin, may nag-limit tayo ng up to 10 kilos po. Kasi po, Okay. para hindi naman po masamantala ng mga kababayan natin, baka mamaya bumili ng 45, Oo. benta po doon sa kanilang lugar ng 50. Oh. Eh, kawawa ng ibang kababayan natin na makakabili po. Sa probinsya, kailan ho available yan? Ka-Orly. Sa mga probinsya po, ito rin po October, papasok Okay. po, makikita na po tayo. Malinaw, In malinaw. fact po, sir, Okay. sa totoo lang po, meron tayong 19 stores po along dito sa NCR po, under ng Goldmine Farm to Market. Nagbebenta po ng 42 pesos and 45 pesos. Diyan po sa Cabuyao, diyan po sa Batangas, diyan po sa Manila, Sampaloc. 19 stores po yan, sir, under ng Goldmine Farm to Market franchise. Okay. Binebenta po nila 42 pesos hanggang 45 pesos po. Okay. Alright. Sige Yan po. po yun. Alright. Ka-Orly Manontag, Pangulo ng Grecon, Grace Retailers Confederation of the Philippines. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Yes po, maraming salamat po. Kaikot